Hello, good morning. It's Wednesday. And yes, wala pong pasok dahil may bagyo. Alam niyo ba, ang mga dental students, ayaw namin nakasama kami sa walang pasok. Pwede ba gawin kaming parang healthcare professionals? Hindi. Pero kasi estudyante pa rin kami. Pero still, nawawalan kasi kami ng mga araw. Sobrang kawalan, isang malaking kawalan yun sa amin pag nag-suspend, nawalan ng pasok. Kasi nga, hindi kami makakagraduate, hindi kami makakatapos kung mawalan ng pasok. Kasi patient-based kami. Hindi sa amin pwede online, kaya nga walang graduate sa amin ng pandemic. Kasi nga, paano ka naman ka-graduate kung wala kang patient experience, diba? Dentista ka nga. Gets ba yun? So, yung mga gantong klaseng suspension, well, yes, it's the safety for everyone. Pero sana pwede bang magkaroon ng rule ng law na ang dental students ay exempted. Exempted kami kapag suspended. Sayang yung mga pasyente na willing din pumunta. I mean, ano na lang, hindi required pumasok. Siyempre, kung binabaha na yung lugar nyo, it's optional at hindi ka magkakasanction pag umabsent ka. Kahit suspended yung mga school, sana kami may option kami pumasok, na pwede pumasok. At kung gusto din pumasok ng prof namin, siyempre, walang mag-check sa amin kung walang prof. Kung willing lahat pumasok. Alam nyo ba, parang, share ko lang din, parang never, kapag yung mom ko kasi dentista din. So, nag-dental school siya, syempre. Tapos, tinatanong niya ako about sa CI ko. Basta may topic kami about CI, like letter C and I. Pati yung iba kong pasyente, sinasabi CI. Parang, ano yung CI? Clinical instructor pala. Well, sabi ko, okay. Yun pala, hindi kasi namin culture na tawagin yung professor namin na CI. Like, we call them professor, sir, ma'am, doctor, ganun. A few moments later. Okay, so kakawalis ko lang dito sa condo. Minsan pa nagwawalis ako, gusto ko nasa taas sila lahat para malinis ko ng maayos yung mga under the bunk beds nila. Gusto nyo ba ng condo tour? Siguro next time. Pero ito nga, di ba, walang pasok. Siyempre, gagawin ko yung ibang bagay na tasks ko na hindi ko nagagawa because of clinics. Like, magagawa ko lang sa bahay, mga papers, mga stuff, mga ganyan. Iniisip ko din kung mag-workout ako. Tapos pinipilit ako ng jowa ko na mag-workout ako ngayon. Well, gusto ko din naman. Ayoko lang. Like, gusto ko din. Pero, parang wala akong drive ngayon, pero kailangan ko palitin yung sarili ko. Kasi nasanay kasi ako sa sarili ko, pag nag-workout ako, may kasama ako, or may nagtuturo sa akin. Kasi kung alam niyo din, ikukwento ko to siguro sa susunod na mga videos, or papakita ko yung videos ko dati, na nagkaroon ako ng ACL injury, and I've been training, working out with someone, like either physical therapist or strengthening coach. So, sanay ako na may nagtuturo sa akin. Hindi ako sanay. Hindi ako lang mag-isa. Pero excuse, parang anong nangyari? Excuse mo na lang yan. Dapat kayang-kaya mo yan, kahit sarili mo. Mas nakakapag-workout lang ako pag may kasabay. Pero pag ako mag-isa. Ang dami kong excuse. Ano ba yan? Ito pa. Ang point ko dun, gusto ko sana mag-workout bago ako gawin yung mga task ko. Tapos, share ko lang din, nagto-to-do list talaga ako. Kahit sa simple task lang, sinusulat ko siya. Kasi nakakalimutan ko minsan. Diba? Kapag, alam mong ACL rehab, recovery ka, yung mga workouts nyo, yung program nyo, like, it's 4 hours or half day. Ganun siya katagal. So, sanay ako na ganun katagal. Tapos dati, kapag naririnig ko yung ibang tao na 30 minutes lang mag-workout, parang, ang kaunti naman yan. Tapos ngayon, ako, Diyos ko, 20 minutes nga lang, hindi ko magawa sa isang araw. Tapos ngayon, iniisip ko, ganun pala. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, minsan, nanonood ako sa YouTube para may gagayahan ako. Like, kahit 10 minutes lang. Parang, it's a lot better than doing nothing, diba? So, yung gagawin ko ngayon, mag-10-minute workout lang ako. Depende. Minsan kasi may 10-minute ab workout or 10-minute quad workout. May kasalanan din pala ako. Dahil pala, gumawa ako ng sariling video.
Kasi yung mga physical therapist ko na kasing naging PT. Tapos lahat sila, jowa ko din PT. Lahat sila, binigyan na nila ako ng program. Ako lang ang problema. Hindi ko siya ginagawa. Kasi it's on a paper, it's on a text message, it's a word. It's a word. Siguro kailangan ko, buti sinasabi ko siya out loud. Parang nagugustuhan ko din ang sinasabi ko out loud kasi nakakaisip ako ng mga paraan. Paano ko ba siya papaikot sa sarili ko para magawa ko yung bagay na yun? Ang hirap niya gawin for me unless may magsasabi sa akin or may nakikita akong ginagawa nun. So why not make a video of myself doing those workouts and then kapag gagawin ko siya ulit, papanoorin ko yung sarili ko. Hindi lang papel yung titignan ko na ito gagawin ko. Lunges, mga ganon. That's so smart. Share ko lang, especially nung nagsa-start ako mag-rehab sa ACL ko after ACL surgery. Sobrang urat na urat ako. Sobrang urat na urat talaga ako sa mga exercises ko kasi nga puro hold, 7 seconds hold, 10 seconds hold. Tapos sobrang nakaka-boring. Boring na masakit. Ganun siya basta, share ko lang. Pero wala kailangan ko yun. Wala na-injure ako Parang mas gusto ko yung repetitions na walang hold. Pero kailangan kasi yun. Hello, kakaligo ko lang and gusto ko lang din i-share ang aking favorite sunscreen which is this Biore Aqua Rich. I think this is water-based siya. Meanwhile, Okay, nandito ako ngayon sa food court ng Robinsons Manila. This is my lunch and breakfast. Di ako nag-breakfast kanina. After workout, naligo. Workout ko like 15 minutes lang and stretching. Favorite ko, as in, bago lang to sa Robinsons Manila. Favorite ko talaga tong Davao Tuna Grill. As in, may one time. Ganito na yung food ko. Kasap na sabaw. Pati yung time na may sakit ako dito ako kumain ng sabaw. Puro isda yung nila, yung Davao Tuna Grill. Puro isda yung sinaserve nila. Hi guys, so now I'm here at Starbucks. Meron kasi akong free, redeem rewards. Free drink. Inisip ko kung mag-order ako ng cheesecake or hindi kasi favorite ko yung cheesecake. Yun nga, nagkakapera ako sa Starbucks card ko kasi nga mahilig yung jowa ko sa kape. Tapos, may rule kami na kapag nagkakape, 2 p.m. below lang. Bawal na lalagpas ng 2 p.m. Kasi chemical something in your brain. Ginagamit ko lang yung rewards niya. Pero card ko yun Binigay ko sa kanya para nagkaka-points ako. Para nagkaka-pera din ako minsan sa Starbucks. Kaya gusto ko. Hi! So I had iced white mocha. Tinatanong ako, sabi, ba't di event sayang naman rewards yung kinukuha mo, diba? Sabi ko, masyadong madami yung venti, parang baka mag-palpitate na ako. Papalpitate kasi ako. Ayun pala, share ko lang. Dati kasi, sobrang hilig talaga ng jowa ko sa kape. Kaya talagang sabi ko, 1 coffee a day ka lang ha. Tapos, not later than 2 p.m. yung pagkakape naming dalawa. Like, it's a rule between us. Hi, Ayla. Enjoy. Yeah. Tapos dito pala, sa Atrium? Yung Starbucks Atrium ba to? Yung basta nasa gitna ng Roman. Medyo kilala na ako ng mga staff dito. Kasi dati din, I made a video dito, yung about sa pagpapangalan sa akin ng tamang spelling. Ayan, tama. Si. Nagulat kasi talaga ako that time na tama yung spelling. So, hanggang ngayon, tama na yung spelling kahit di ko nang sinasabi yung tamang spelling ng name ko, di ba? Ayun, tuwang-tuwa ako doon and I'm thankful. And I'm really thankful. Try ko lang. Dito na ako mag-work, aral, stuff. Kaya ako din sinasabihan yung jowa ko na huwag mo siya na magkape, tapos kung siya nung kape, tapos 2 p.m. below lang siya magkape. Kasi nga, para makatulog kami ng maaga. Hindi naman ako mahilig sa kape. Like, sobrang minsan lang, once in a blue moon. As in,
once in a blue moon, hindi naman. Siguro, sa isang month, mga nakakaapat ako. At least once a week. Hindi siya at least kahit mawala yung kape sa buhay ko, okay lang. Kasi pag napagtripan ko lang, and dapat, pag nagkakape ako, dahil wala akong ginagawa. Wala akong gagawin. Bawal ako magkape. It's a rule to myself. Bawal ako magkape kapag meron akong exam, meron akong pasyente. Basta something important kasi it causes me anxiety. Coffee causes me anxiety, palpitation, parang everything negative effect sa akin. hindi siya nakakatulong sa akin maging productive. Parang nagko-coffee lang ako for leisure, like at my leisure time. Ganon. Like today, walang pasok. Kaya okay, sige, kape tayo. Yeah, okay, tapos may free pa ako. So, okay, sayang naman. Or like, okay, let's go. Pero, okay lang kahit di din ako magkape. Yan, wala lang, share ko lang. Para din makatulog sa gabi. Di din ako nagpupit. Share ko lang. Okay, merienda time. Kakainin ko yung the Hungarian. Ano ba? Sa pamang? Sa gitna ng Rob, sa may Dairy Queen. Hi! Thank you. Ako, okay lang. Okay lang na. Sayang wala yung anak ko. Walang na. Hindi ko pa wala. Si madam naghintay talaga. Mainit. Mamaya na lang. Thank you, madam. Thank you po. So, ang tawag dito sa supermarket. Harap na supermarket. Tapat, malapit din sa Savory. Lagi ako nandito sa Rob. Oo. Totoo yun. Kasi malapit lang dito ako nakatira. Okay, napagdesisyonan ko na uuwi na ako ngayon kasi suspended ulit tomorrow. Oh my God! Kung dati, nagrereklamo kami na bakit hindi suspended, umuulan. Ngayon, nagrereklamo kami bakit kami nasususpend kahit umuulan. Kung dati, sinasabi din na mukha ba kaming stingray? Ba't kami papapasukin? Mukha ba kaming isda? Ngayon, sana stingray at isda na lang kami para pwede kaming pumasok. Ganun ang mga nasa isip ng mga dental student. So, ang gagawin ko, pag nagkaroon ng pasok ng Friday, babalik na lang ako Manila on Friday. Pero kasi, Thursday bukas at walang pasok. So, baka magtuloy-tuloy na. Tapos, reading break pa next week. My God! Wala na kaming natapos this shift. Wala na kaming natapos sa dentistry. #delay. Guys, na ako ng mga gamit na iuuwi. 1 hour later. Hi, I just got home. Ito yung dala-dala ko kanina. As in, sobrang dami. Kaya hindi na ako nakapag-video. Ganto. As in, ganto. Nag-book ako ng Grab. Kasama yung helmet. Dala-dala ko yung helmet. Kasi nga, diba? Hinatid ako ng tatay ko. Tapos dala-dala ko yun. Yun. Tapos, alam niyo ba? May malapit na ako sa bahay. Kasi natatain na ako. Tapos nasusuka din ako. Nasusuka ako kasi nga nag-coffee ako. Dami talagang negative effect sa akin ng coffee. Anyway, pati nag-phone ako. So, nahihinga ako. So, parang nakakasuka. Tapos natain-tain na ako. Sabi ko kayo, natatain na ako. Anyway, tumain na ako muna. Tapos pinatay ko na si Albus, yung aso naming puti. Okay. Hi guys! Hi Joe! Hi Joe! May dala ako. Ha? May dala ako. Ano po? Bumili ako ng Kenny Rogers. Hindi naman, hindi pa ako makain. Hindi ka pa kumakain? Ano kinain mo? Wala. May Kenny Rogers sa baba.
Hi guys, I just want to remind you, don't forget to floss before you brush twice a day. Okay? Pero kidding aside kanina sa pagiging stingray at isda, syempre, safety first. And alam niyo ba yung sitwasyon ngayon sa Bicol? Lubog talaga sila. Tapos alam niyo ba, nandun din yung nanay ko sa Bicol ngayon. Stranded siya. Dapat umuwi siya. Well, kasi, namin, taga Bicol talaga nanay ko. So, half Bicolana ako, siya full Bicolana. Umuwi siya para sa tito niya at mga pinsan niya. Siguro mag-post na lang din ako ng local numbers na pwede niyong tawagan kapag, pag may emergency. Pero matagal ko pa naman ito mapopost ng video na to. For sure, siguro 1 to 2 weeks after. So, sana by that time na napapanood nyo to, okay na yung sitwasyon, lalo na sa Bicol. Night, guys.